Welcome, Family Santos, sa ating This is Our Story and this is our song, A Family Man Special Podcast. Ayan. Palakpakan po natin ang Family Santos. Ang maglolo. So, Yes. okay. So, meron po ba kayong family tradition or paano po ba kayo nagbabanding as a family? Ah, sa amin, napag-miss na namin yung kapag kami nagkikita-kita kami ay masaya. Mm. At hindi nawawala minsan yung pagkulang sa isa't isa at kung paano dapat lang laging nandoon ang pag-unawa. Kaya nandoon yung magandang pagmamahala na patuloy namin pinadadama sa isa't isa. Sa Yes. biyaya ng Panginoon. Si Eliza, ano yung family banding Yes, nyo? yun po. Kuwari, every month po, uwi po sila mama, Mm. sila tita. Kasi yun po, even, di po kami umalis sa bahay, parang sa bahay na po mismo kami kakain. Tapos, may dala silang mga pagkain, magluluto, ganun po. So, yun. Question number Yun 2. po, next po nating katanungan. Ano na po yung pagsubok na naranasan nyo as a family? Bilang padre di pamilya, meron kaming 4 na anak. Mm. At sa buhay ko bilang isang ama ay pinalad ako na malayo sa aking pamilya nung ako'y nakatrabaho sa ibayong dagat. At doon ko na naranasan kung paano malungkot, kung paano magsabik. At sa loob ng 10 taon, maraming bagay ang aking naranasan pagsubok. Kung paano nga nandoon yung mga hindi maiwasang alalahanin sila habang ako'y wala. Talagang nakakasabik at naranasan ko doon kung paano hindi lamang sa pamilya ko, kundi sa mga anak ko, sa mga pamilya na meron akong tatay, meron akong nanay na talagang nandoon yung pag-aalala. Dahil ako ay panganay sa 11 magkakapatid. Kaya maraming mga pagsubok. At sa sarili ko ay talagang doon ko rin naranasan kung paano bilang isang Katoliko ay doon ako na-convert sa Saudi Arabia bilang isang mananampalataya. At napasama ako sa mga eldership hanggang sa dumating na yung time na kasama pa rin sa pagsubok. Yung asawa ko ay mayroong karamdaman. Sabi ng asawa ko, kapag hindi ka pa uwi, baka hindi mo na ako abutang buhay. Kaya nag-exit ako after 10 years. At doon ko na nga naranasang patuloy kong napagtagumpayan sa biyaya ng Panginoon na yung pagiging isang panganay ko bilang isang kapatid ng aking mga kapatid ay nagkasakit na nga yung tatay ko, namatay siya, pati asawa ko ay yun isa sa mga napagtagumpayan ko sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kaya hindi ko alam kung paano talagang napakabuti ng Diyos sa akin at sa pamilya ko. Ang aking pamilya nung panahon na yun ay talagang sama-sama kami na sumasamba at doon ko nga nakilala si Pastor Jojo at ang kanyang mga anak na ngayon ay pastor na rin natin dito sa Society Bible Baptist Church of Malolos, si Pastor Joseph. Kaya napakabuti ng Diyos, hindi niya ibinibigay ang anumang pagsubok nang hindi mapagtatagumpayan ng patuloy na sa kanya'y umaasa. Ganong kabuti ang Diyos. Napakadakila niya. Yun po, kasunod po nito ay ano po ba yung pinaka naging aral nyo na natutunan sa pagsubok niyan? Patungkol sa aral, dahil nga sa pagsubok, doon mo makikita kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi naman kinakailangan estado ng buhay mo mayaman ka eh. Hindi naman din kinakailangan kabilang ka sa pinakamahirap. Basta ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay hindi nagkukulang pero nakakalungkot. Pero sa aminin natin sa hindi,
merong mga pagkakataon at lagi na tayo ang may kakulangan sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. At kasunod po nito, ano po ba yung maipapayo nyo para mapatibay po ang isang pamilya? Para mapatunayan natin na tayo ay magiging matibay at sa mga pagsubok na yun ay mapagtatagumpayan natin ang lahat, ay hindi tayo dapat magtiwala sa sarili natin. Hindi ka tiwa-tiwala ang sarili natin sa bawat pagpapasya. Kung hindi sa Diyos una tayo laging magtiwala at sa Kanya isang guni ang anumang bagay na kabigatan na daladala ng ating puso't kaisipan. Dahil Siya ang ating pangangailanganan. Tayo ang may kailangan sa Kanya, kaya hindi tayo dapat makalimot sa Kanya. Siya ang dapat nating isentro sa buhay natin. Siyempre po, kapag po may problem, unahin po nating manalangin. And alam naman po natin na sa mananalangin po, tutulungan tayo ng Panginoon kasi nasabi mo yung mga problema mo, kahit na alam na ng Panginoon, mas maganda po talaga na pinapanalangin po natin siya. Yun po. Ano yung title ng ating aawitin at bakit iyon yung napili ninyo? Okay, thank you po. Yung title po nung awitin namin is Dakilang Katapatan. Kaya po Dakilang Katapatan kasi patuloy po na nag-provide yung Panginoon kahit na po may mga problema tayo. Yung mga pagkukulang po pala tayo sa Kanya. And di po siya nagkukulang sa atin kahit marami po tayong mga kasalanan. Kaya yun po. This is our story, this is our song.